Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya'y nagbalik ng may kadakilaang lantad. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bugang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At ng aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan.
Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Emmanuel na Hari namin, halina't kami sa ibig, at utos mo'y tutuparin. Sa likod mo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang gabi ho sa inyong lahat. Sino na ho sa inyo ang nakakumpleto na ng simbang gabi? Yung natapos niya na ang simbang gabi, taas ang kamay. Ba, ang dami na pala nakatapos ng simbang gabi ah. Sana pala hindi na ako nagmisa. Mga kapatid, ngayon po sa ating ebanghelyo ay nabanggit ang dalawang katuruan tungkol kay Maria ng simbahan. Una, ang pagiging Immaculada Concepcion, at pangalawa, ang pagiging ina ng Diyos. Sa pagbati ni Elizabeth, sa agalakan na dala ni Maria kay Elizabeth, bunga ng pagdadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang ating tagapagligtas, tuwa at galak ang nadala ni Maria kay Elizabeth. Kaya napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo at binanggit ang dalawang katotohanan tungkol kay Maria, na siya ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Immaculada Concepcion. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanya simula't simula nung siya ay paglihi, walang bahid ng kasalanan. Ikalawa, siya ang ina ng Diyos. Dahil tunay nga naman na si Kristo ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos. Si Kristo din ho ay tao,
Diyos at taong totoo. Diyos na totoo at taong totoo. Hindi ho siya 50%, 50-50, no? Siya ay totoong Diyos at totoong tao at siya ay dinala ni Maria sa sinapupunan. At dahil doon, si Maria ay ina ng Diyos. Kung titignan po natin, itong dalawang katuruan na ito ng simbahan ay isang biyayang bigay ng Diyos kay Maria. Pero saan at paano ito nakantam ni Maria? Kung nagsimba ho ngayong kahapon sa Ebanghelyo, ang oo ni Maria, ang pagsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos, ang paggamit ni Maria ng kanyang kalayaan tungo sa pagpili nung kung ano ang mabuti. At dahil pinili ni Maria ang higit na mas mabuti at ang tunay na mabuti at maganda sa pagtamang paggamit niya ng kalayaan, siya ay nagdala ng galak sa mga taong kanyang nasasalamuha. Dahil ang kagalakan kanyang nadala, no? Hindi niya makontain ang kagalakan na kanyang nadala, ang kanyang natanggap mula sa Diyos, ay ibinahagi at ipinokrolima niya kay Elizabeth. At ito din ay nagdulot ng kagalakan kay Elizabeth. Mga kapatid, we are also being invited by the gospel for today to be like Mary. We may not be immaculately conceived, but we can always be free from sin. Kaya nga po andyan ang mga sakramento. Ang sakramento ng kumpisal. Ang mga sakramento ng mga dasal at panalangin natin sa misa, kung saan pinapalaya tayo, we are being set free from sin. At kapag tayo malaya sa kasalanan, puspos lagi tayo ng grasya ng Diyos. At masasabi nating nasa atin din ang Diyos. At lagi nating kapiling ang Diyos. At sa grasyang nare-receive natin o natatanggap natin mula sa Diyos, maliit man o malaki, pag ito'y nagbunga ng kagalakan sa ating puso, inaanyayahan tayo na iproklama itong kagandahang loob ng Diyos na ito sa atin. Iproklama ang kabutihan ng loob ng Diyos sa atin, sa ating mga kasamahan, sa ating kapwa. At ito'y magdadala rin ng kagalakan sa kanila. Kaya nga ang tanong, hindi ko alam kung pag naghikap kayo dito sa buong San Jose, ano inyong dala? No? Mga balitang kakaiba na mapag-uusapan talaga. No? Ang inyong tungkol sa inyong mga kapitbahay. No? O balita na tungkol sa kagalakan nyo sa pagmamahal ng Diyos na inyong natanggap. Ang kalayaan po natin ay dapat nating gamitin sa pagpili ng kung ano ang mabuti, ang higit na mabuti. Alam niyo po, minsan ang concept natin ng freedom ay yung gagawin ko ang gusto ko. No? Ay gagawin ko ang gusto ko. Sabihin ng nanay mo, anak, ikay magluto na, magsaing na, mag-aral na. Hindi, ako'y malaya, inay. Ay gagawin ko ang gusto ko. Ako'y magtitiktok na magtitiktok. At gugulong ng gugulong sa putikan habang nagtitiktok ng nagtitiktok. Oh, kasi malaya ka, di ba? Pero hindi ganon ang concept ng kalayaan na ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ano ang kalayaan? Ang kalayaan ay ang pagpili ng mabuti. Ang pagpili ng kung ano ang maganda. Yan ay tinanim na sa atin ng Diyos pasimula pa. Tignan nyo, ang senses natin, ang ating mata, ang ating panlasa, ang ating pakiramdam. Ano ang hinahanap neto? Wala namang pumipili sa inyo ng pangit, di ba? At sa hindi totoo. Pero, ibig sabihin, itong mga senses natin, ang gusto talaga neto ay pumili ng kung ano ang maganda at mabuti, what is true and beautiful. Yan ang inordained ng Diyos sa atin. And we are given freedom to choose what is truly beautiful and truly good. Pero minsan nga, yung mga senses natin ay nalilin lang. Diba? Akala natin maganda, akala natin mabuti, ay hindi pala. Tunay naman diba? Bigyan ko example. Pag naka-face mask, sabi niyo, oh, ganda na no, pogi. Nung pagtanggal ng face mask, naku, nalinglang pala ako, no? Oh, di ba? Tunay naman nalilin lang ang ating mga senses. Kaya nga, ang sinasabi sa atin na Ebanghelyo, dapat paigtigin natin, no, ang ugnayan natin sa Diyos kagaya ni Maria. Nang tayo ay magkaroon ng prudence, na pumili, i-judge kung anong higit na mabuti at maganda, kagaya ni Maria. Ginamit niya ang kanyang kalayaan.
Hindi sa kung piliin lang kung ano ang kanyang kalooban. Ginamit niya ang kanyang kalayaan para piliin kung ano ang higit na mas mabuti at maganda. At yon ay sundin ang kalooban ng Diyos. At dahil ginawa niya yon, biniyayaan siya ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na itong si Maria ay pinili siya. Ganon din naman ang gusto ng Diyos sa atin eh. Piliin natin siya, malayang pagpili sa Kanya. At dahil pinili ni Maria ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ano ang dala ni Maria kay Elizabeth? Kagalakan. Kagalakan. Dahil hindi niya ma-contain ang kasayahan ng kagalakan ng pagpapala sa kanya ng Diyos. Kaya, dumalaw siya kay Elizabeth at nagbunga din ng kagalakan. And then, ang pangalawang hamon sa atin, sa kagalakan natin, dahil sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, we must also pay it forward. No? Yung iba sa inyo, nakatanggap na ng Christmas bonus, may 13-month pay, may 14-month pay, tinataguan pa ang inaanak. Wala ganon, di ba? Pay it forward. Pay the generosity of the Lord forward doon sa iyong kapwa. Give gestures of love and kindness. Kasi ikaw pinagpala. Ang taong pinagpala ay generous. No? Ang taong pinagpala ay laging gumagawa ng mabuti. At kung gusto natin tayo ay talagang pagpalain, piliin natin kung ano ang higit na mabuti. At ano ang magpapalaya sa atin. At ano yon? Sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kanyang kagustuhan. Dahil tanging sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, mapapasa kamay natin ang kalayaan at pagpapala na maari nating ibahagi sa ibang tao. Gaya ni Maria, na siya nagdala ng kagalakan kay Elizabeth. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itutugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunuring at kababaang loob upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikiniig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming mga puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay, tungo sa piling mong walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos ng pangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Mapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang buhay natin,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanibikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang kalis na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y ni alay na humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.